2,000 na ang nakakaraan. May isang lalaki na nagngangalang Jesus, ang naglakbay kasama ang kanyang mga alagad. Sa baryo ng Capernaum sa Galilea sa bayan ng Israel. Unang nagkilala ang tagapagligtas na si Jesus at doon rin niya sinimulan ang kanyang misyon sa pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Siya ay nagbahagi sa mga tao ng kabutihan at pangaral at naglahad din ng mga himala at milagro na talagang hinangaan ng karamihan. Maraming natuwa sa kanyang pagdating dahil sa balita na siya ang Mesiyas na tinutukoy sa propesiya ni Propeta Isaias 700 taon bago siya pumarito. Subalit, dahil sa patuloy na kasakiman at pagiging makasalanan ng tao, nangyari ang kalunos-lunos na pagpapakasakit at pagtubos ni Jesus sa sangkatauhan. Ngayon ay matutunghayan ninyo ang isang dula mula sa pangyayari, 12 oras bago ipako sa krus si Jesucristo sa bayan ng Jerusalem. Mananalangin muna ako paraon. Ang puso ko'y nakaramdam na hapis. Maghintay lamang kayo rito at mananalangin din upang makaiwas sa tukso. Bukas na ako ba? Pag sinasaan na kasi na ba? Ay talagan ko na na hindi ang anak ko mo magaganit sa akin. Pedro, natutulog ka ba? Hindi ba kaya magpahit kayo ilang oras ng lamang? Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. Paano namin makikilala ang Kristong sinasabi mo? Kay dilim ng gabi. Narito lamang siya. Sinong hinahanap ninyo? Si Jesus Nazareno! Ako nga. Magandang gabi po. Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa isang halik? Layuan niyo siya! Ikaw ba ang hari na makapangyarihan sa mga Diyo? Nasaan na iyong mga alagad? Ano ang tinuturo mong doktrina sa tema ng iyong mga pangaral at pananalita? Nais mo kami palitan, magsalita ka, Jesus! Mahayag ako nangangaral sa sinagoga at wala akong ikinugbi na kahit sino. Alam nila ang aking sinasabi sapagkat sila'y nakikinig. Ganyan ba sumagot sa pari? Kapito, dalhin siya kagaypas. Tingnan na lamang natin ang palinga. Magbigay pugay sa pinakamataas na pari. Siya si Jesus Nazareno, ang mapanggawa ng gulo. Ikaw nga, ikaw ang sinasabing hari. Nasaan ang iyong kaharian? Anong trono ang meron ka? Magsalita ka! Hindi ba't ikaw anak ng isang hamak na nakapintero lamang? Sinabi rin ng iba na ikaw si Elias. Ba't hindi ka magpagsalita? Ipagtanggol mo ang iyong sarili! Sa ganyang pananalita mo, bakit nakilala ang pinakamataas na pari? Isa kang arugante! Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang tagapagligtas at anak ng Diyos? Ako nga. Nakikita mo ang anak ng tao na nakaupo sa kataas-taasang ama at bababa mula sa alapaap ng langit. Ano ang sakdal niyo labang sa taong ito? Yang Kristo na yan ang nagpapalayas ng masamang espiritu sa ngalan ng Disblo. Maaari ba yun sariling kampon pinarayos ng amo? Wala kayong kwenta! Sino ang may matinong testigo? Ako ang Ginoo. Ipinilalabas niya na siya'y isang makapangyarihan. Maitatayo ba sa 3 araw ang isang templo na binuo ng 40 taon? Mabigat nga yan. Wala ka bang may sasagot sa mga paratang? Ikaw ba ang Mesyas na anak ng Diyos? Inuutos ko, sa ngalan ng Diyos na buhay, ikaw ba ang Kristo? Oo na ang may sabi. Nila
kanyang paglapastangan? Ano ang basya niyo sa kanya? Kamatayan! Dapat siyang mamatay! Magbigay pugay sa gobernador ng imperyo, ang tagalang-galang Poncio Pilato. Ano ang sakdal laban sa taong ito? Gobernador, hindi namin siya dadalhin dito kung hindi siya kriminal. Kung gayon, ano ang inyong paratang? Siya raw ang Kristong Hari. Hari? Ikaw nga bang hari ng mga Hudyo? Hindi galing sa mundo ito ang pag-aari ko. Kung gayon, hari ka nga ba? Isinino ako upang magpatunay sa katotohanan. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Hindi ba kasalanan ng mga at manggulo? Galing pa yan sa Galilea! Sakop siya ni Herodes. Alamin niyo kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon din, gobernador. Haring Herodes, bilhin na gobernador na kayo na humata sa kanya. Sa wakas, Jesus, aking kababayan, kirami ko nababalitaan sa iyo. Marunong ka daw maghimala? Sige nga, aliwin mo kami. Maghimala ka. Huwag mo pahintayin ang hari. Simple lang naman ang kanyang hinihingi. Kung ayaw, huwag. Hindi ko pag-aaksayahan ng oras ang isang nasisiraan ng ulo. Damitan siya ng kapa. Para sa akin, wala siyang kasalanan. Subalit siya nasisiraan ng ulo. Ibalik siya kay Pilato. Walang kasalanan ang taong ito. Yan ang pasya ng Haring Herodes. Nais ko lamang na ipaalala sa inyo na sa ganitong pagkakataon, kaya kong palayain ang kahit na sinong bilanggo. Kahit na sino, wag lang si Jesus. Kahit na si Barabas, isang mamamatay tao na sumira sa katiwasayan ng bayan. Si Barabas! Piliin si Barabas! Sinong papalayain ko? Si Jesus o si Barabas? Si Barabas! Palayain si Barabas! Piliin si Jesus! Masdan niyo ang inyong hari. Wala kaming ibang hari maliban kay Caesar. Ipako yan sa krus. Kung gayon, ako si Poncio Pilato, presidente at hukom dito na sakop ang Imperyong Romano. Ang hatol kong sentensya sa kanyang pagkakasala, pasanin niya ang krus ng kamatayan hanggang sa makarating sa Golgota. Ipako siya at iparipa sa gitna ng dalawang magnanakaw. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong yan. Pananagutan namin ang kanyang kamatayan. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ako ay alagad mo, Ma. Salamat sa krus na ito. Nagamit ko sa pagtubos sa tao. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay
Jesus ng Nazaret, hari ng mga Hudyo? Mali ang karatula yan! Ang bilin po ng gobernador, ang nakasulat ay nakasulat na. Kahit pinaliagan mo, tumaglag ka na! Mananatili ba ako dito o lilisan? May lakas ba ako ng loob na pagmasdan ang sarili kong anak na naghihirap? Sino yung babaeng yan? Siyang ina ni Jesus Nazareno! Yan, pinalagyan ng maayos. Hindi yan naabot ng ganito. Hindi ito aabot ng kalbaryo. Tumayo ka! Ikaw, isa ka pag-anon, di ba? Opo. Ano pangalan mo? Simon po. Simon Sireneo. Ako po'y tutulong lamang sa pagdadala akong pagkakasala. Panginoon, payagan niyo ipahid ko to sa inyong mukhang kahapis-hapis. Lilisan ako ng may pusong masaya. Amang makapangyarihan, malapit ka na sa iyong patutunguhan. Naririto na tayo sa Kalbaryo. Kung nanaisin aking aakuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong ibigin, iputong sa akin koronang inangkin, patupad sa amin. Kung pipiliin ang malibig, sabay tahakin, krus na landasin, talakayakin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin siyang susundin. Sino ang gigiba ng templo at itatayo sa loob ng 3 araw? Ha 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 ha! Siya raw ang Mesiyas, ang hari ng Israel, at anak ni David na higit pa raw kay Solomon. Nasaan ang iyong kahambugan? Iniligtas mo ang iba, ngunit hindi mo mailigtas ang iyong sarili. Ama ko, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Jesus, aking anak, naririto ang iyong inang umiibig sa iyo. Naririto rin ako, banal na Jesus. Narito ang pagkasalan ng sumasamba sa iyo. Hahagkan ko ang iyong mga paa, na minsan hinugasan ko ng iyong mga luha. Jesus, Panginoon, narito ako. Patawarin mo kami. Aming guro dahil iniwan ka namin sa gitna ng panganib at kasawian. Isa kang baliw, Dimas. Ay, Anastas, tingnan mo ang kanyang maamong mukha. Ibig niyang sabihin na siya'y anak ng Diyos. Kaibigang Jesus, huwag mo akong kakalimutan sa pag-akyat mo sa iyong kaharian. Tunay kong sinasabi sa iyo, ngayong araw na ito'y makakapiling kita sa paraiso. Nagdidilim, parang ulan. Hindi pa ba batay ang Nazareno?
Babae, masdan mo ang iyong anak. Anak, masdan mo ang iyong ina. Anak ko, ano ang iyong ibig sabihin? Hayaan mong si Juan ang maging anak mo ngayon. Juan, siya na ngayon ang iyong ina. Oo, Panginoon, aking ipinapangako. Mamahalin ko siya tulad ng pagmamahal ko sa sarili kong anak. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako'y nangangaw. Ama ko, sa iyong mga kamay, niyahabilin ko ang aking kaluluwa. Ano ang nangyayari? Patay na ba ang sareno? Oo, nalagutan na ng hininga. Siguraduhin mo. Kay lamig na ng hangin, lumalatag ang dilim. Di maabot ng tingin itong lagim. Mula sa ating pagninilay, napagtanto natin ang mapangwasak na kapangyarihan ng kasalanan at ang napakalaking pag-ibig ni Jesus para sa makasalanang sangkatauhan. Inialay niya ang kanyang buhay ng may lubos na kalayaan at pagkabukas palad upang ang tao ay mailigtas sa kasiraan ng kasalanan. Ito ang kanyang patunay ng dakilang pag-ibig.